mahalaga sa katawan para maging malusog ka. Pero dahil din sa pagkain at sa malayang pagkain ng kung ano-ano, busog na, kain ka pa rin ng kain. Ha? Bawal na sapagkat puro preservatives. Kain ka pa rin ng pagkain. Ha? Gabi na, hating gabi na, kain ka pa rin ng kain. Dapat itutulog mo na yan. Kaya hindi ka matulawan. Ang pagkain, bago ka matulog, kasi ang tulog mo alauna ng madaling araw. Kaya kakain ka alas 12 midnight. Ha? Kaya, ano mangyayari sa'yo? Hayan, mananaginip ka ng kung ano-ano. Ha? Apagkat yung pagkain na kinain mo, hindi ka tunaw. Bumara sa sikmura mo. Ang pagkain, dapat nasa ayos. Kung alam mo na masama sa'yo ang sobrang matamis, tama na sa'yo isang kutsara lang ng ice cream. Amen? Tao, binigyan ka ng karunungan ng Diyos para malaman mo ang tama. Hindi para malaman ang mali at gagawin mo pa kahit mali. Yung tama, dun ka lang sa tama. Huwag mo nang alamin yung mali. Kapag nalaman mo yung mali, susubok ka sa mali. Yung tama na lang ang alamin mo, mapapabuti ka kasi sa tama. Deka, dito ako sa mga kaibigan ni Brother Ray. Meron kasi tinatamaan eh. Tama ka, kapatid. Hindi ka kasi makapagpigil sa sarili mo. Pakialaman mo yung girlfriend mo. Wow, okay ka lang. Ha? Kung pakilaman, di mo papagari yan. Hindi ka nga honest eh. Hindi lang isang girlfriend mo, dalawa. Ha? Makinig ka. Kapag hindi ako nakikialam sa'yo, mahal lang kita. Sino ka man? Ngayon, tinatamaan ka. Kapag di ako magsasalita dito kung walang tatamaan at walang aakarin. Ang gift sa akin ng Diyos, hindi ko na kailangan pang sabihin sa inyo. Ang mga binibitawan ko, tuwing tatayo ako, ay patama sa taong nandyan. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi ihahayag yan para mabaliwala lang. Inihahayag ang salita ng Diyos para kayo ay tulungan, magbago, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Teka, kung nagkaganon ka man, okay, bukso ng damdamin, hindi ka natawa sa Diyos. Pero teka, huwag mo lang ulitin. Ang pagiging ng tawad ay pag-amin mo na mali ang ginawa mo at itutuwid mo yan. Hindi uulitin muli. Ha? Ang ganda kasi ng girlfriend mo. Kaya gusto mo mauna ka. Nasaan ang tiwala mo sa Diyos? Kahit maganda yan, huwag mong pakialaman yan sapagkat kung iyo yan, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Ha? Makinig kayo at hindi biro ito. Di ba, Brother Ray? Pero noon yan eh. Noon yun. Ang mahalaga yung ngayon at bukas sapagkat ngayon kayo tinawag ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kapag itinatawid kayo ng Diyos, magpatuwid kayo. Ayaw ng Diyos na matigas ang ulo. Walang taong pwedeng lumaban o umalaban sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kawawa yung taong yan. Meron na ba kayong nalaman taong kumalaban sa Diyos na naging hari habang buhay, hindi namatay? Kumalaban na. Hindi yung mga hari na nasa Biblia pagkat hindi nila kinalaban ang Diyos, sila ay naging hari, kinilala nila ang Diyos. Pero yung mga hari dito na kumalaban sa Diyos, ano nangyari? Matapos ang pagiging hari nila, namatay sila, di ba? Pero teka, di baling mamatay ka, basta kakampi mo ang Diyos, okay na. Amen! Basta kakampi mo ang Diyos, okay na. Kahit ngayon na yun. Sigurado ako, sasalubungin ako ng Diyos ko. Amen! Ano yung nakapagod ko? Ngayon lang ang buhay ko eh. Pero ang mahalaga doon, nakilala ko ang Diyos at tinanggap ko siya.
bilang Diyos ko, Panginoon ng buhay ko. Mahalaga! Ang pinag-uusapan dito, teka muna, okay lang magutom kayo, mamaya kakain tayo. Praise the Lord. Huwag niyong baliwalain ng pagkain pang espiritual. Mga anak, ang tawag ko sa inyo. Kalahati lang kayo ng edad ko. Pero si brother, ewan ko. Ah, ganun pa man, brother. Bata ka pa rin sa akin. Amen. Sasama ko na rin si brother. Nakarating siya dito, pinaunla ka niya ang paanyaya ng banal na espiritu. At doon lang din yung invite ni Beverly. Marami na siyang alam sa Biblia. Okay lang yan, sige. Pero teka, huwag mong takpan ng tenga mo, makinig ka. Ha? Kadalasan kaya ang tao hindi nadadagdagan ng karunungan, tinatakpan ng tenga kasi meron na daw siyang alam. Ako kasi, yung pinagdaan ng buhay ko, pagpatungkol sa Biblia, at pagpatungkol sa gawain ng Diyos, pumapasok ako kahit walang nag-i-invite sa akin. Amen. Praise the Lord. Bakit? Yung Diyos mo na nandyan, Diyos ko rin, hinahanap ko eh. Amen? Amen. Wala namang magpapalabas sa iyo kung ang hinahanap mo ay Diyos. Kapagkat gawain at bahay ng Diyos, open ang pinto para sa lahat. Amen. Lord, amen. At doon ako natuto. Tinanggap ko ang bawat naririnig ko. May alam na ako na si Jesus ay naging tao. Ama, Anak at Espiritu Santo, isa. Amen. Praise the Lord. Pero hindi ako uminto. Nagsaliksik pa ako. Pero hindi ko pinangarap na tatayo ako sa unahan kagaya nito. Pero niloob ng Diyos, nandito ako. Pagpasensyahan niyo na. Amen. Makulit ako. Praise the Lord. Amen. Makulit ako, sapagkat nang sinabi ng Diyos na hahayo ako, ang tanong ko sa Diyos ay, paano? Panginoon, wala akong alam. Anong sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? At ang sagot ng Diyos sa akin ay, wala kang gagawin. Pupunta ka lang, ako ang gagawa, ako ang magsasalita. Amen. At hindi yung panaginip ha. Nag-usap kami ng banal na espiritu. At kung paano nangyari yan, hindi ba kayang gawin ng Diyos yan? Hindi ba kayang gawin ng Diyos sa kausapin ng tao, sa pamamaraan niya? Kaya. At nasumpungan ko nga ang isang maliit na tinig na nagsabi sa akin na, anak, hahayo ka, gagamitin kita. Pupunta ka lang. Ako ang gagawa, ako ang magsasalita. Amen. At yung munting tinig na yun, hindi pa ito yun. Ha? Yung munting tinig na yun, yun yung narinig ni Brother Ray dito. Lord, amen. Ako pa lang ito. Ang isinishare ko sa inyo ay yung pagkaunawa ko sa karunungan na ibinigay sa akin ng Diyos. Pero mamaya, ang kakausap sa atin pare-pareho ay ang banal na espiritu na may-ari ng mga katawan niya. Okay? So, medyo meron tayong distraction, Kapag wala na, ibibigay ko na ang tinig. Pakiusap lang. Pakiusap. Ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan. Walang taong mananatili sa mundo, kaya bawasan na ang kayabangan. Bawasan na. Kung hindi kaya tanggalin, bawasan. At lahat ng tao meron yan. Kahit ako meron yan. Pero yung kayabangan ko, natutunan ko, ibigay sa Diyos. Kapag ang gusto ko nang ipagyabang, walang ibang kundi si Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ha? So mga kabataan kayo na nandito, sino dito ang magulang na, tatay na o nanay na? Okay. Nakapanganak ka na? Okay. So naranasan mo na ang isang napakagandang regalo ng Diyos sa babae. Amen. Praise the Lord. Amen. Bakit ko nasabi napakagandang regalo? Noong ako'y nanganak sa panganay kong anak, ang sabi ko, Panginoon, salamat po, nanay na ako.
Sinong nanay nakaramdam ng ganyan? Pero nasabi ko yun. Sa kabila ng napakasakit na paglabas ng aking panganay na anak, nang marinig ko ang unang uha niya, Diyos ko, salamat po, nanay na ako. Hindi ko na masabing, Miss, pa ako, sapagkat lumabas na ang unang uha ng aking anak. Ha? Ang sarap ng feeling na maging isang ina. Kaya sa mga kababaihan, ang regalo ng Diyos sa inyo paghandaan nyo. Kapag ready na kayo physically, emotionally, spiritually, sa kayo naisip maging nanay kayo. Kapag anong makalalabasan ang pagiging nanay mo kung hindi ka emotionally mature? Physically, bubot ka pa. Ha? Ang pagising sa madaling araw, ayaw mo pa. Paano ka gigising kapag ang anak mo ay hihingi ng data sa'yo? Sinong pagigisingin mo? O yung yaya mo. Ha? And spiritually, kailangan matured ka. Paano kung wala at naubusan ng gatas? Wala pang padala ang asawa mo. At ang masaklap niyan, iniwan ka pa ng mahal mong asawa. Kung spiritually matured ka, okay lang. God, ang mahalaga, nandyan ka. Kasama ka namin mag-ina. Ha? Kaya ang buhay hindi ganyan lang. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral mo, hindi ka pa tapos, sige, kumuha ka na kaagad. Yung isang kasama mo sa buhay. Kasi ayaw mo mag-isa. Takot ka. At takot ka mawala yung minamahal mo. Kaya kinuha mo ng maaga, hindi ka pa handa. Pareho kayo hindi handa. Lahat ng bagay may patakdang panahon. Hintayin niyo yun. Okay, pakitaas nga kami na may karelasyon ngayon. Boyfriend and girlfriend. Pakitaas mo dito sa bagong dating. May boyfriend and girlfriend. Sige na, okay mo iyak. Ala, hindi kayo palalayain ng Diyos. Sila lang ang boyfriend. Good boy? Yes daw! Kaya na kanya gusto magsalita. Kanina pa. Wow! Ito ang sasabihin ko sa inyo. Mapalad ang mga magulang nyo. Ha? Mapalad ang mga nagpapaaral sa inyo. Pero teka, wala kang girlfriend. Boyfriend. Ha? Okay, sige. Titingin tayo sa patutunguhan natin. Okay? Huwag na doon sa ating pinanggalingan. Ang sabi kasi, hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa parurungan. Kanino ba tayo galing? Sa Diyos. Okay? Kailangan lingunin natin ng Diyos. Pero ngayon, ang ating tutok na bukas. Sapagkat yung nakaraan, puro kasalanan. Okay? Kailangan ngayon magbagong buhay na tayo. Pero mahirap magbagong buhay kung solo mo. Kailangan makasama mo ang Diyos na siyang nagbibigay ng bagong buhay. Maliban na tanggapin mo ang Diyos, papasukin mo sa puso mo. Kahit anong gusto mong matanggal ang sigarilyo, hindi mo matatanggal yun. Pero kung ang Diyos nasa puso mo na, mahalaga ang Diyos sa'yo, ang Diyos na ang gagawa ng paraan para matanggal mo yung sigarilyo mo.